Ang hangin salop nga lumang silid-aralan nga musika ay siksik at mabigat, pinahalong amoy ng banis sa mga violin at alikabok mula sa mga aklat ng piyesa. Sa dilim, tanging ang sina ng buwan mula sa mataas na bintana ang nagsisilbing ilaw, gumuguhit sa hubok ng dalawang katawang makayakap sa ibabaw ng makintab at itim na grand piano. Isang kamay ng dalaga ang dumadantay sa matekladong walang tuno, habang ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa likod ng lalaki. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang damit na tila doon humuhugot ng lakas at pagpipigil. Ang ritmo ngang kanilang pahinga ang tanging musika sa silid, mabilis, putol-putol, at puno ngang pagnanasang pinagbabawalan. Sir, baka may makarinis sa atin. At tama na po, halos pabulong na pasusumamo ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at ng hindi may kakailang sarap na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang pagtutol ay mahina, isang tuno na nilulunot ng sarili niyang nga ungol na hindi mapigilan. Ramdam niya ang bigat ng katawan ni Marco, ang init na nakmumula rito, isang init na sabay na nakbibigay buhay at sumisira sa kanya. Ibinulong ni Marco sa kanyang tainga, ang sarili niyang hininga ay nagahabol, saglit na lang, Lyra. Saglit na lang, ang maksalita ay puno ng desperasyon, na parabang ang sandaling iyon ang tanging bagay na toto sa magulo niyang mundo. Ang amoy nga matamis na pabango ni Lyra ay humalo sa amoy ng lumang kahoy, lumilihang ay isang alaala na habang buhay na masusuno sa isipan nilang dalawa. Ngunit bago pa man umabot ang lahat sa sandaling ito, sa nakakapasong paksasanip ng kanilang nga katawan sa ilalim ng mapulang sinak ng buwan, mayroong isang simula. Ilang buwan lang ang nakalipas, sa parehong gusaling ito, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng umaga, nagsimula ang kanilang kwento. Siya si Marco. 35 taong gulang. Isang iginagalang na guro ng musika sa isang prestihiyosong akademya ng sining sa Maynila. Isang lalaking may asawa, na ang buhay ay tila isang perpektong isko na walang ni isang maling nota. At siya naman si Lyra, 18 taong gulang, isang mag-aral na may angking galing sa musika, ngunit binalot ang sarili sa imahe ng pagiging rebelde. Isang magandang dalaga na ang mga mata ay may kislap ngang hamon at kalungkutan. Sa pasilyo ng paralan kung saan ang pangarap ay hinuhubo at ang talento ay pinapakinis, hindi nila alam na ang kanilang landas ay magtatakpo upang lumihang ng isang musika na hindi para sa pandinig ng iba, isang bawal na himik na ang bawat nota ay katumbas ng kasalanan at ang bawat katahimikan ay puno ng pagsisisi. Ang unang araw ng klase ay palaging may dalang kakaibang enerhiya. Isang halo ng pananabik at kaba na sumasabay sa amoy ng bagong barnis sa sahig ng pasilyo. Para kay Marco, ito ay isang pamilya na ritual, isang cycle na paulit-ulit niyang pinagdadaanan sa bawat semestre. Ngunit sa papasok niya sa advanced piano composition class, tila may kakaibang bigat ang hangin. Ang mga estudyante ay nakaupo na, mga kabataang may nining sa mata, mga piling musikero na handang hubugin ang kanilang talento. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumaan sa kanila, isang tahimik na patatasa, hanggang sa napansin niya ang isang bakanteng upuan sa pinakalikod, malapit sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay tumatagos at naglalaro sa alikabok. 5 minuto na siyang huli. Isang buntong hininga ang kumawala kay Marco, isang maliit na pagkadismaya sa kawalan ng disiplina bago pa man magsimula ang lahat. Inilapak niya ang kanyang magamit sa mesa. Ang makinis na katat ng kanyang briefcase ay lumiha ng isang mahinang tunog sa katahimikan. Simple lang ang kanyang anyo, ngunit may dalang bigat at autoridad. Ang kanyang puting long-sleeve shirt ay plansadong-plansado, ang manggas ay nakatupi hanggang sa kanyang siko, nagpapakita ng isang pares ng malalakas na braso at isang relo na may katamtamang presyo. Isang banayad na amoy ng sandalwood ang humahalimuya sa kanya, isang amoy na malinis at panlalaki. Habang nagsasalita siya, ipinapaliwanag ang patakaran ng klase, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Hindi man lang ito kumato, lahat ng mata ay napalingon, kasama na ang kay Marco. Doon nakatayo si Lyra. Ang kanyang pagdating ay hindi tulad ng isang taong nahihiyang nalit, bakos ay tila isang aktres na pumapasok sa entablado sa tamang oras na itinakda para sa kanya. Ang uniforme niya, kahit na sumusunod sa kulay at forma, ay binago niya ayon sa sariling kagustuhan. Ang palda niya ay bahagyang mas maikli kaysa sa nararapat, inikot sa baywang upang ipakita ang hugis ng kanyang magabinti. Ang 2 butones sa itaas ng kanyang blusa ay nakabukas, nagbibigay ng sulyap sa balat ng kanyang lig at sa manipis na kwintas na nakasabit doon.
Ang kanyang itim na buhok ay may ilang hibla ng kulay burgundi, at sa kaliwang tainga niya ay may hikaw na pila na kumikinang sa tuwing gumagalaw ang kanyang ulo. Ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang labi, pininturahan ng kulay ng madilim na ala, na bumubuo ng isang mapanghamong ngiti habang ang kanyang nga mata ay diretsong tumama sa nga mata ng guro. "You're late, miss?" Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. "Salvador." "Lira Salvador," sagot niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may himik ng pagwawalang bahala. Dumiretso siya sa bakanteng upuan sa likod, ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa, walang bakas ng pahingi ng paumanhin. Naramdaman ni Marco ang isang pamilya na inis, ang tipuan inis na nararamdaman niya sa mga estudyanteng naniniwalang ang talento ay sapat na dahilan para baliin ang mapatakaran. Para kay Lira, si Marco ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga guro na susubukang hulmahin siya. Sa una niyang tingin, nakita niya ang isang lalaking gwapo sa isang klasikong paraan, ang tipo na titinggalain ng mga magulang. Isang perpektong halimbawa ng kaayusan at tagumpay. Ngunit sa likod ng plansadong damit at magalang na pananalita, nakakita siya ng isang bagay na mas malalim. Nakita niya ito sa kanyang mga mata, isang uri ng kalungkutan na hindi maitago ng kanyang profesional na ngiti, isang pagod na tila dala-dala niya mula pa sa labas ng silid-aralan na ito. Napansin niya ang gintong singsing sa kanyang daliri, kumikinang ito habang binubuklat niya ang aklat. Kasal. Siyempre. Isang panandaliang, mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang kuryosidad na kasing bilis ng isang maling nota, ngunit sapat na para magiwan ng marka. Nagsimula ang klase. Hiniling ni Marco sa bawat estudyante na tumutok ng isang maikling piyesa. Nang tawagin niya ang pangalan ni Lira, ang dalaga ay tumayo mula sa kanyang pagkakaupo na may parehong pawawalang bahala. Ngunit sa sandaling umupo siya sa harap ng piano, nagbago ang lahat. Ang mapanghamong postura ay nawala, pinalitan ng isang matinding fokus. Ang madaliri na kanina lamang ay walang pakialam na naglalaro sa dulong ang kanyang balpen ay ngayon ay dahan-dahang dumapo sa matakladong itim at puti na parang matagal na silang makakilala. At pagkatapos ay tumutok siya, hindi ito isang simpleng piyesa. Ito ay isang nota ni Chopin, punong pihati, at pagnanasa. Ang silid ay napuno ng musika, at ang bawat nota ay tila may sariling kaluluwa. Ang kanyang pagtuto ay hindi perpekto sa teknikal na aspeto, mayroon itong nga bahit, ngunit puno ito ngang damdamin isang hilaw, hindi pinipigilang emosyon na hindi kayang ituro sa anumang aklat. Ang galit, ang kalungkutan, ang pag-asam lahat ay naroon, isinasalin mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga daliri. Si Marco ay natigilan. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang estudyanteng huli dumating, ang babaeng may madilim na lipstick at rebeldeng hikaw. Ang nakikita niya ngayon ay isang tunay na alagad ng sining, isang kaluluwang nagsasalita sa pamamagitan ng musika sa paraang bibihira niyang masaksihan. Ang ines na naramdaman niya kanina ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang damdaming mas komplikado, isang pahanga na may bahid ng pagkaaki. Habang tumutugtog, naramdaman ni Lira ang titik ni Marco. Hindi ito ang titik ng isang guro na sinusuri ang kanyang teknik, kundi ang titik ng isang taong nakikinig, isang taong nakakaunawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang hindi lang siya isang imahang pagrerebelde, siya ay naririnig. At ang lalaking nakatingin sa kanya, ang lalaking may malungkot na mga mata at gintong singsing sa daliri, ay biglang naging mas interesante. Natapos ang kanyang piyesa. Isang sandaling katahimikan ang bumalo sa silid, mas makahulugan kaysa sa anumang palakpak. Binasa ni Marco ang katahimikan. "Magaling, Miss Salvador," sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. "Mayroon kang pambihirang talento. Ngunit ang talento ay nangangailangan ng disiplina." Ang nga salita ay isang papuri at isang babala, isang paamin sa kanyang galing at isang paalala sa kanilang posisyon. Ngumiti lamang si Lira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata, bago tumayo at bumalik sa kanyang upuan. Tumuno na ang kampana, hudyat ng pagtatapos ang klase. Naunahan sa paglabas ang mga estudyante, naiwan si Marco na naglilikpit ng kanyang magamit. Dahan-dahan ding naglipit si Lira, at sa kanyang paglabas, sinadya niyang magtama muli ang kanilang nga mata. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para magiwan ng isang katanungan sa hangin. Naiwan si Marco sa loob ng tahimik na silid, ang ala-alang musika ni Lira ay tila nananatili pa rin sa mga pada. Napabuntong hininga siya. Sa pagkakataong ito,
Hindi dahil sa inis, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Ang unang araw ang klase ay tapos na, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang isang bagay na mapanganib at maganda ay kasisimula pa lamang. Ilang linggo ang lumipas, at ang dinamiko sa pagitan ni Marco at Lyra ay namo sa isang hindi mapakaling paghihintay. Sa loob ng klase, sila ay gumagalaw sa isang maingat na sayaw. Siya ang gurong natuturo ng may distansya, at siya naman ang estudyanteng nakikinig ng may matalim na atensyon. Ang kanyang talento ay patuloy na umuusbong, isang apoy na hindi mapigilan, ngunit kasabay nito ay ang kanyang pagiging pabaya sa mateknikal na aspeto. Alam ni Marco na ang hilaw na emosyon lamang ay hindi sapat, kaya isang araw, ibinigay niya sa klase ang isang piyesa na kilala sa sobrang hirap, ang La Campanella ni Liszt. Ito ay isang pagsubok, isang hamon, at ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Lyra nang ipahayag niya ito. Alam niyang ito ang magiging pader na susubok sa hangganan ng dalaga. At hindi siya nakamali. Sa masumunod na araw, ang karaniwang kumpiyansa ni Lyra ay napalitan ng halatang pakayamot. Pauli-ulit niyang naririnig mula sa mga practice room ang mabilis na mga notaan na La Campanella, na madalas ay nauwi sa isang galit na pagampas sa mga teklado at biglaang katahimikan. Isang hapon, habang naglalakat si Marco sa pasilyo, natakpuan niya si Lyra sa isa sa mamaliliit na silid-aralan, mag-isa, ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto, ang musika ay nagmumula sa piano, ngunit ito ay pira-piraso, puno ng maling nota at biglang paginto. Ang kanyang balikat ay tensyonado, at sa salamin ng bintana sa kanyang harapan, nakita ni Marco ang anyong ng kanyang mukha nakakunot ang no, ang kanyang labi ay nakakagat sa pagpipigil. Tumigil siya sa may pintuan, nakikinig sa kanyang pakikibaka. Pagkatapos ng isa na namang bigong patatangka, sumuko si Lyra, ang kanyang nga kamay ay bumaksa sa kanyang kandungan, at isang mahinang tunog ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Sa sandaling iyon, kumatok si Marco. Lumingon si Lyra, ang kanyang nga mata ay napapakita ng pagkagulat na agad napalitan ng karaniwang depensa. May problema ba, sir? Tanong niya, ang boses ay bahagyang may talim. Ako dapat ang matanong niyan, mahinahong sagot ni Marco, pumasok siya sa silid at isinara ang pinto sa kanyang likuran, na lalong nabigay ni bigat sa katahimikan ng silid. Ang La Campanella ay parang isang mabangis na hayop. Hindi mo ito mapapaamo sa pamamagitan ng puwersa. Lumapit siya at tumayo sa likod ng piano bench. Tumukto ka. Pakinggan natin. Naalinlangan si Lyra, ngunit mayroong satono ng boses ni Marco na naanyaya sa halip na nautos. Huminga siya ng malalim at nasimulang tumuktok muli. Sinadya niyang lampasan ang madaling bahagi at dumiretso sa komplikadong arpeggio kung saan siya palaging nakakamali. At tulad ng dati, ang kanyang mga daliri ay nakabuhol-buhol, at ang magagandang nota ay naging isang magulong tunog. Hinto, sabi ni Marco. Ang problema ay wala sa iyong bilis, nasa pulso mo. Mula sa kanyang kinatatayuan, sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit hindi makuha ni Lyra. Ang pakayamot ay bumabalik na muli sa kanyang mukha, napabuntong hininga si Marco. Alam niyang mayroon lamang isang paraan. Sandali, sabi niya, at sa isang kilos na tila mas natural kaysa sa dapat, umupo siya sa tabi niya sa mahabang upuan ng piano. Ang espasyo sa pagitan nila ay biglang nawala. Naramdaman ni Lyra ang init na nakmumula sa katawan ni Marco, isang solidong presensya sa kanyang tabi na hindi niya naramdaman nun. Ang banayat na amoy ng sandalwood ay tila mas tumindi, bumalo sa kanya. Hindi siya makagala. Relax mo ang kamay mo, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas malapit ngayon. Itinaas ni Lyra ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, ginawa ni Marco ang isang bagay na mapapabago sa lahat. Dahan-dahan, inyangat niya ang kanyang sariling kamay, isang kamay na sanay sa patuturo, malakas, na may mahahabang daliri ngang isang musikero, at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Lyra na nakapatong sa mateklado. 1,000 boltaheng kuryente ang tila sabay na dumaloy sa kanilang dalawa. Para kay Marco, ito ay isang pagising ng mapandama. Ang balat ni Lyra ay mas malambot at mas makinis kaysa sa inaasahan niya. Naramdaman niya ang init nito, ang delikadong butong ng kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang palat. Isang hiblang ng kanyang buhok ang nahawi malapit sa kanyang muha, at naamoy niya ang matamis na halimuya ang kanyang shampoo, isang amoy ng bulakla at prutas, isang amoy ng kabataan at pang-akit.
Ang tibok ngang pulso niya sa ilalim ngang kanyang hinlalaki ay tila tumutugma sa biglaang pakabok ngang sarili niyang dibdib. Ang intensyon niyang maturo ay biglang naglaho, nilamon ng isang hindi inaasahang pagkaakit sa babaeng katabi niya. Para kay Lyra, ang pagdampi ng kamay ni Marco ay isang pahinto ng mundo. Naramdaman niya ang bigat at init nito, isang pakiramdam na sabay na nagbibigay ng kapanatagan at panganib. Isang pangingini ang gumapang mula sa kanyang gulugot pataas. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakikita niya ang kanyang panga, ang anino ng kanyang balbas na nagsisimula ng tumubo, ang paraan ng pakuno ng kanyang nosa konsentrasyon. Ang lalaking ito, na dati ay isang simbolo lamang ng autoridad, ay naging isang tunay na tao, isang lalaking ang pagdampi ay kayang makpadala ng apoy sa kanyang nga ugat. Ang kanilang kamay ay nanatiling makapatong sa loob ng ilang segundo, ngunit sa kanilang munting mundo, ito ay parang isang kawalang hanggan. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang mapahinga ang maririnig. At sa katahimikang iyon, ang hangganan sa pagitan ng guro at estudyante ay tuluyang nabura. Si Marco ang unang natauhan. Bigla niyang napatanto ang kanyang ginagawa, ang pagiging hindi naangkop niyang sandaling iyon. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kanyang Umiwas siya ng tingin, tumikhim, at sinubukang ibalik ang kanyang profesional na tono. Kailangan mong panatilihing maluwag. Para mas mabilis ang paggalaw, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang naging paus. Hindi niya magawang tumingin sa kanya. Hindi nakaligtas kay Lyra ang kanyang reaksyon. Nakita niya ang biglaang paiwas niya ang tingin, ang pakailang sa kanyang makilos. At sa sandaling iyon, isang bagong kaalaman ang nabuo sa kanyang isipan. Ang makapangyarihan at laging kontroladong si Ginong Marco ay apektado sa kanya. Siya, si Lyra Salvador, ang rebeldeng estudyante, ay may epekto sa kanya. Isang dahan-dahan at tusong ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi na pininturahan ng madilim na kolorete. Isang ngiti na puno ng pananabi at isang bagong tuklas na kapangyarihan. Ang aralin ay nakpatuloy, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nakbago na. Ito ay naging siksik, puno nga hindi sinasabing salita at mga pinipigilang damdamin. Natapos ang tutorial session na walang masyadong usapan. Sa kanyang pag-alis, tumigil si Lyra sa may pintuan at lumingon kay Marco. Ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay hindi na tingin ng isang simpleng estudyante, kundi tingin ng isang babae na nakakaalam ng isang sikreto. Naiwan si Marco na mag-isa sa upuan ng piano, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pinagmasdan niya ang nga ito, na parabang hindi niya pag-ari. Ang pakiramdam nga malambot na balat ni Lyra ay tila nakatatak pa rin sa kanyang palat, isang alaala na parehong nabibigay kasiyahan at napapabagaba. Ang pada na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimula ng makaroon ng lamat. At alam niya, na may halong takot at pananabik, na si Lyra ang may hawak ng martilyo na babasa dito. Ang tensyon na naiwan ng kanilang huling pagkikita sa practice room ay hindi nawala, sa halip, ito ay namuo at naging isang hindi nakikitang pada sa pagitan nila. Ginawa ni Marco ang lahat upang ibalik ang kanilang relasyon sa dating profesional na antas. Naging mas formal siya sa klase, tinatawa siya palagi sa kanyang apelyido, at iniiwasan ang anumang pagkakataon na sila ay maisa. Sa kabilang banda, si Lyra ay naging mas tahimik. Ang mapanghamong kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanuring titi, tila sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ni Marco, tinitimbang kung ang naramdaman ba niya sa araw na iyon ay totoo o isang imahinasyon lamang. Ang maingat nilang distansya ay maaring napatuloy ng mas matagal, kung hindi lang dahil sa isang hapong ibinuhos ng langit ang lahat ng kanyang kalungkutan. Malakas ang ulan, ang tunog nito ay isang walang tigil na patambol sa mabubong at salaming bintana ng akademya, nilulunod ang anumang tunog ng musika mula sa loob. Ang kalangitan ay kulay abo, at ang buong paligid ay nabalot ng isang malungkot na liwanag. Karamihan sa mga estudyante ay umuwi na ng maga, at ang mga pasilyo ay halos wala ng tao. Naglalakad si Marco, pawi na sana, nang isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito musika. Ito ay tunog ng isang taong umiyak, isang tunog na pilit na pinipigilan ngunit puno ng sakit. Sinundan niya ang tunog na nadala sa kanya sa malaking auditorium. Bahagyang nakabukas ang pinto, at mula sa siwang, natanaw niya si Lyra. Nakaupo siya sa gilid ng entablado, yakap-yakap ang kanyang nga tuhod,
Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang buhok na may kulay ay nakatakip sa kanyang mukha, ngunit kitang-kita ang kanyang paghihirap. Ang imahe niya ay malayong-malayo sa matapang at rebuilding dalaga na kilalang lahat. Sa sandaling iyon, siya ay mukhang isang bata, nawawala at nag-isa. Saglit na natigilan si Marco sa may pintuan. Ang isang bahagi niya, ang bahaging profesional, ay nagsasabing umalis na siya. Humanap ngang babaeng guro. Huwag makialam. Ngunit ang isang bahagi niya, ang bahaging nakaramdam ng kuryente sa pagdampi ng kanilang kamay, ang bahaging nakakita ng kaluluwa sa likod ng kanyang musika, ay hindi makakilos. Hindi niya kayang talikuran ang babaeng umiyak sa dilim. Dahan-dahan, tinulak niya ang pinto at pumasok. Ang mahinang langit nito ay napagulat kay Lyra. Mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo, at sa pakikita ng kanilang mga mata, nakita ni Marco ang hiya at gulat sa mukha nito. Agad niyang pinunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palat. "Sir," sabi niya, sinisikap na maging matata ang kanyang boses. "Wala to. Napuwing lang ako." Ang kanyang pagsisinungaling ay napakahina, napakababaw, na halos nakakaawa. Hindi nagsalita si Marco. Sa halip na tanungin kung ano ang problema, dahan-dahan siyang lumakat palapit at umupo sa sahig ng entablado, ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Hindi siya umupo sa tabi niya, kundi sa isang distansya na nagbibigay ng espasyo ngunit nagsasabing, "Nandito ako." Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang pinipigil na pag-ibig ni Lyra ang maririnig. Ang kanyang simpleng pananatili ay mas epektibo kaysa sa anumang salita. Unti-unti, ang depensa ni Lyra ay bumaksak sa ilalim ng kanyang tahimik na presensya. Sila na naman, sa wakas ay bulong niya, ang kanyang boses ay basak. Tumawa sila. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino. Sinabi ni Papa na sinasayang ko lang daw ang pera nila dito. Na ang musika ay walang kinabukasan. Sinabi ni Mama na dapat daw ay naknegosyo na lang ako, tulad ng kapatid ko. Na wala akong ginawa kundi bigyan sila ang kahihiyan. Habang nagsasalita siya, ang luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito sinubukang itago. Para sa kanila, isa lang akong pagkakamali. Isang malaking pagkadismaya. Kahit kailan, hindi nila ako nakita. Ang nakikita lang nila ay ang bagay na hindi ako. Ang bawat salita ay tila isang piraso ang bubok na inilalabas niya mula sa kanyang dibdib. Nakikinig lang si Marco, ang kanyang puso ay nakakaramdam ang kakaibang kirot. Sa kanyang kwento, naririnig niya ang isang pamilya na himig ngang kalungkutan ang sakit ng pakiramdam na hindi ka naintindihan, na ang iyong pinakamalaking pangarap ay tila isang kahibangan sa mata ng iba. Nang matapos si Lyra, hindi siya nagbigay ng mga payo o mga salitang pampalubak-loob. Sa halip, pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, nasalita siya sa isang mababang boses. "Alam mo, minsan, ang taong pinakamalapit sa atin ang pinakamahirap nating kausapin." Tumingin si Lyra sa kanya, ang kanyang mata ay namumugto at puno ng pagtatanong. May mga araw, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang tingin ay nawala sa malayo, na parabang may tinitignan siyang isang eksena mula sa kanyang sariling buhay. Napakiramdam ko, tumuto ako sa isang silid na walang nakikinig. Na kahit anong ganda ang musika, ang naririnig lang nila ay ang ingay. Hindi niya binanggit ang kanyang asawa, ngunit ang bigat ng katotohanan ay naroon sa kanyang salita. Ang katotohanan ng isang pagsasama na nawalan na ang himig, kung saan ang kanyang pangarap sa musika ay isa na lamang abala sa karera ng kanyang asawa. Ang katotohanan ng isang kaluluwang uhaw sa paunawa. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nakbago. Itinigil ni Lyra ang pag-iyak. Tinitigan niya si Marco, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita si Ginong Salvador, ang kanyang mahigpit na guro. Ang nakita niya ay si Marco, isang lalaking may sariling sugat, isang kaluluwang katulad niya na nalulungkot. Ang pader sa pagitan nila, nagawa sa profesionalismo at takot, ay tuluyang gumuho. Ang natira ay 2 tao lamang, makasama sa isang maulang hapon, na nagbabahagi ng isang sandaling kahinaan. Dumuko si Marco sa kanyang bulsa at inilabas ang isang malinis, puting panyo. Inabot niya ito kay Lyra. Isang simpleng kilos, halos makaluma, ngunit puno ng kabaitan. Tinanggap ito ni Lyra, ang kanilang daliri ay saglit na nakdampi, isang mahinang paalala ng kuryenteng minsang dumaloy sa kanila.
Ngunit ngayon, ang pakdampi ay iba na. Wala na ang paknanasa. Ang naroon ay isang malalim na koneksyon, isang paunawa na hindi na nangangailangan ng salita. Tumayo na si Lyra, ang panyo ay hawak-hawak pa rin niya. Ang ulan sa labas ay nagsimula ng humina, nagiging isang ambon na lamang. Tumingin siya kay Marco at sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay at maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. "Salamat po, Sir Marco," sabi niya. Ang paggamit niya sa kanyang unang pangalan ay tila isang natural na pag-amin sa bagong antas ng kanilang relasyon. Tumango lamang si Marco, hindi makapagsalita. Pinanot niya siyang maglakad palayo, ang kanyang postura ay tila mas magaan na ngayon. Naiwan siyang maisa sa entablado, ang pakiramdam ng kanyang paalala ay napalitan ng isang malalim na pagkahumaling at, kasabay nito, isang lumalaking takot. Tumawid siyang isang linya ngayong hapon. Hindi isang linya ng pagnanasa, kundi isang linya ng emosyon. At alam niya, na may kasiguraduhan na kasing lakas ng ulan kanina, na mula sa linyang iyon, wala ng pagbabalik. Ang pada na gumuho noong maulang hapon na iyon ay hindi na muling itinayo. Sa halip, sa maguho nito, isang bagong uri ng tulay ang nagsimulang mabuo sa pagitan ni Marco at Lyra, isang tulay na gawa sa mga salitang hindi sinasabi sa liwanag ng araw, kundi sa pamamagitan ng malamig na liwanag ng screen ang cellphone sa katahimikan ng gabi. Nagsimula ito sa isang simpleng mensahe mula kay Lyra kinagabihan. "Salamat po ulit kanina, Sir Marco. Gumaan po ang pakiramdam ko." Natanggap ni Marco ang teks habang naghahapunan sila ang kanyang asawang si Isabela. Ang usapan nila ay pamilya at pagod, tungkol sa trabaho, sa mga bayarin, sa mga obligasyong panlipunan. Walang himik, walang damdamin. Nang biglang umilaw ang kanyang telepono, naramdaman niya ang isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Tiningnan niya ang mensahe ni Lyra. Maari sana siyang sumagot ng isang simpleng walang anuman. Iyon ang profesional, ang ligtas na gawin. Ngunit ang kalungkutan sa boses ni Lyra kanina ay tumata sa kanya, at ang sarili niyang kalungkutan ay tila nakahanap ng kasagutan, na tipe siya ng sagot. "Mabuti naman. Magpahinga ka. Ang musika ay magandang paraan para ilabas ang nararamdaman, pero mahalaga rin ang pahinga." Ang mensaheng iyon, napuno ang pag-aalala, ang nagbukas ang pinto. Mula doon, ang kanilang mapausap ay naging isang gabi-gabing ritual. Nagsisimula ito sa matanong tungkol sa musika, makomposito, mahihirap na piyesa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kanilang mausapan ay lumilipat sa bagay na mas personal. Nagsimula siyang makuwento tungkol sa kanyang pangarap ang tumayo sa entablado ang Carnegie Hall. Ang marinig ang kanyang musika na binibigyan ng buhay ng isang buong orkestra. Nagkwento rin si Marco, bagay na hindi niya nasasabi kahit kanino, kahit sa kanyang asawa. Ikinuwento niya ang kanyang dating pangarap na maging isang komposito, isang pangarap na dahan-dahang namatay dahil sa mapraktikal na pangangailangan ng buhay. Sa gabing iyon, hindi sila guro at estudyante. Sila ay dalawang kaluluwa na naglalakbay sa dilim, na nakahanap ng pansamantalang liwanag sa isa't isa. Siya ang naging kanyang tagapakinig, ang kanyang kakampi. At siya naman, para kay Marco, ay naging isang paalala, ang isang buhay na puno ng pagnanasa at damdamin, isang buhay na akala niya ay kinalimutan na niya. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nanatili sa virtual na mundo. Dahan-dahan, gumapang ito papasok sa pasilyo ng akademya. Ang matingin nila ay nagsimulang magtagal ng higit sa nararapat. Sa isang seksikang pasilyo, sa gitna ng ingay at tawanan ng ibang mga estudyante, ang kanilang mata ay magtatakpo. At sa isang segundo, ang buong mundo ay tila nawawala, at sila na lamang dalawa ang natitira, nag-usap sa isang lengguwahe na sila lamang ang nakakaintindi. Isang maliit na ngiti mula sa kanya, isang bahagyang patango mula sa kanya, mga maliliit na senyales na napapatunay sa kanilang lihim na koneksyon. Si Lyra, na ngayon ay mas may kumpiyansa sa epekto niya kay Marco, ay nagsimulang maglaro ang isang mapanganib na laro. Ang kanyang pananamit ay nagkaroon ng banayad ngunit sinasadyang pagbabago. Kapaalam niyang klase ni Marco ang susunod, isang butones pa sa kanyang blusa ang hindi niya isinasara. Ang kanyang palda ay tila mas umiiling ang kalahating pulgada. Isang beses, pumasok siya na may suot na pabangong iba sa dati, isang amoy na mas matapang, mas pambabay, na nanatili sa hangin kahit na matagal na siyang nakaalis. Ito ay mga maliliit na imbitasyon, mga hamon na sinusubo ang kanyang papipigil.
Nagsimula rin siyang humanap ng paraan para makaroon ng pisikal na kontak. Pagkatapos ng klase, lalapit siya para magtanong tungkol sa isang piyesa, ang kanyang balikat ay bahagyang didikit sa kanyang braso. Habang ipinapaliwanag niya ang isang bagay sa aklat, ang kanyang kamay ay aksidenteng dadapo sa kanyang kamay sa loob ng isang segundo. Ang bawat pagdampi, gaano man kabilis, ay naiwan ng isang nagliliyap na bakas sa balat ni Marco. Isang paalala ng init na una niyang naramdaman sa tabi ng piano. Si Marco ay nasa isang estado ng patuloy na digmaan sa kanyang sarili. Alam niyang mali ito. Maling-mali. Sa tuwing nakikita niya ang pangalan ni Lyra sa kanyang telepono, isang halo ng kili at pagkakasala ang kanyang nararamdaman. Sa gabi, habang nakahiga siya sa tabi ni Isabela, na mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay, binabasa niya ang mensahe ni Lyra. Ang kaibahan ng dalawang mundo ay tila isang sampal sa kanya. Ang kanyang mundo kay Isabela ay tahimik, mayos, at malamig. Ang kanyang mundo kay Lyra ay magulo, mapanganib, at buhay na buhay. May mga pagkakataong sinusubukan niyang lumayo. Hindi siya magre-reply agad. Sasagutin niya ng maikli at formal. Ngunit sa tuwing gagawin niya ito, makikita niya ang bahagyang panlulumos sa mga mata ni Lyra kinabukasan. At ang pakiramdam ng pagkakasala ay mas lumalala pa. Hindi niya kayang saktan ito. O, ang mas toto, hindi niya kayang mawala ang atensyon at koneksyon na ibinibigay nito sa kanya. Isang Biyernes ng gabi, ang linya na maingat nilang iniwasang tawirin ay tuluyan ng nabura. Nasa bahay si Marco, sinusubukang magtrabaho sa ilang mga papeles, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang asawa ay may business dinner. At ang katahimikan ng bahay ay halos nakakabingi. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lyra. Sir, anong ginagawa niyo? Naalinlangan siyang sumagot. Ngunit ang kalungkutan ay mas malakas. Naisa sa bahay. Sinusubukang magtrabaho, reply niya. Ang sumunod na text mula kay Lyra ay simple, ngunit punong gigat. Sana nandiyan ako. Napapikit si Marco. Nabasa niya ang mensahe ng paulit-ulit. Ito na iyon. Isang malinaw na paamin. Isang imbitasyon. Ang digmaan sa loob niya ay umabot sa sukdulan. Ngunit sa huli, ang pagnanais na maramdamang may nangangailangan sa kanya, na may nagisip sa kanya, ay nanay. Ang kanyang ngadaliri ay nanginginig habang natitipa siya ng sagot, isang sagot na magtatakda ng kanilang kapalaran at magsisimula ng kanilang pagbagsak. Ako rin, Lyra. Sana nandito ka. Sa sandaling ipinadala niya ang mensaheng iyon, alam niyang wala ng atrasan. Ang larong ng gatingin at banayad na pagdampi ay tapos na. Isang bagong kabanata ang magsisimula, isang kabanata na isusulat sa mga ninakaw na sandali at mga bawal na halik. Ang text message na iyon sana nandito ka ay nagiwan ng isang bakas na hindi na mabura, isang pang-amin na nagbago sa tono ng kanilang bawat interaksyon. Sa sumunod na araw, ang hangin sa pagitan ni na Marco at Lyra ay naging siksik at kargado, na parabang ang hangin mismo ay naghihintay sa isang paksabo. Ang gatingin nila ay hindi na lamang nakatatagal. Ang nga ito ay nangungusap na ngayon, puno nga tanong at magapangako. Upang subukang ibali ang kanilang fokus, o marahil upang bigyan ng isang litas na sisitlan ang naumapaw nilang maemosyon. Iminungkahi ni Marco na maksanay sila ng isang four-hands piano duet. Isang komplikadong piyesa ni Rachmaninoff, puno ngang matinding pagnanasa at melankolya. Ito ay isang perpektong dahilan para sila ay maging mag-isa, na ang kanilang interaksyon ay may lehitimong dahilan ang musika. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang laro ngapoy. Isang hapon, naiwan sila sa malaking music hall, matagal pa katapos umalis ng ibang na estudyante. Ang papalubo na araw ay napintangang kulay kahel at lila sa sahig, at ang mahahabang anino ng instrumentong nakatayo sa sulo ay tilam nga tahimik na manunod. Ang tanging ilaw ay namumula sa lamparangang piano, na lumilihang ang isang maliit at intimong bilog ng liwanag sa kanilang dalawa. Muli, sila ay makatabi sa isang upuan, ang kanilang nga balikat ay paminsan-minsang nakakadikit, ang kanilang nga ita ay ilang pulgada lamang ang pagitan. Ang init na namumula sa katawan ni Marco ay pamilya na ngayon kay Lyra, isang init na napapabilis ng kanyang pahinga. Ang pabango ni Lyra, ang amoy na sinadya niyang isuot para sa kanya, ay isang matamis na lason na lumalanghap kay Marco sa bawat paghinga. Sa una, ang kanilang pagtuto ay magulo, ang tensyon sa pagitan nila ay naisasalin sa musika.
Ngunit habang tumatagal, habang ang kanilang mga daliri ay nagsisimulang maging pamilya sa sayaw sa ibabaw nga teklado, isang bagay ang nagbago. Nagsimula silang makinig sa isa-isa, hindi lamang sa mga nota, kundi sa pahinga, sa banayad na pagbabago, sa bigat ng pagpindot. Ang kanilang pagtuto ay naging isang pausap. Ang mabilis at marahas na bahagi ay ang kanilang mga pinipigilang pananasa. Ang malumanay at malungkot na mga melodiya ay ang kanilang mga lihim na kalungkutan. At pagkatapos, narating nila ang kasukdulan ng piyesa. Ang musika ay umakyat sa isang matinding crescendo, ang kanilang apat na kamay ay gumagalaw bilang isa, perpektong makasabay. Sila ay humihinga ng sabay, ang kanilang nga puso ay tumitibo sa isang ritmo. Sa sandaling iyon, wala ng guro at estudyante, wala ng tama o mali. Mayroon lamang 2 tao na nagiging isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng musika, sinasabi ang lahat ng hindi nila masabi sa mga salita. Ang huling nota ay tumunog, malakas at matagumpay, bago dahan-dahang naglaho sa malawak na espasyong hall. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas, mas mabigat kaysa sa musikang katatapos lamang. Ang kanilang mga kamay ay nanatili sa mga teklado, ang kanilang nga dibdib ay umaakyat at bumababa, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa tindi nga emosyong kanilang pinakawalan. Dahan-dahan, lumingon si Marco kay Lyra. Lumingon din siya sa kanya. Ang kanilang nga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sa ilalim ng ginintuang ilaw ng lampara, nakita ni Marco ang bawat detalyeng kanyang muka. Ang pamumulaang kanyang nga pisngi, ang pawis na namumuo sa kanyang no, ang kanyang nga labi na bahagyang nakaawang, at ang kanyang nga mata madilim, malalim, at punoen isang damdamin na parehong naaanyaya at nakbababala. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang 18 taong gulang na estudyante. Ang nakita niya ay isang babaeng nakatingin sa kanya na parabang siya ang tanging lalaki sa mundo. Ang tingin ni Marco ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang nga mata patungo sa kanyang nga labi. Ito ay isang paamin. Isang pasuko, ang huling piraso ng kanyang pagpipigil ay gumuho. Nakita ni Lyra ang pagbabago sa kanyang mamata. Naramdaman niya ang paiting ng hangin. Hindi siya umatras. Hindi siya umiwas. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, isang tahimik na pahintulot, isang pasuko sa hindi na maiwasan. Iyon lamang ang kailangan ni Marco. Sa isang iglap, isinara niya ang natitirang distansya sa pagitan nila. Ang kanilang malabi ay naktakpo, hindi ito isang banayad o magalang na halik. Ito ay isang pagsabog, isang marahas at desperadong pag-angkin, na dalaing ilang linggong pananabik at pinigilang damdamin. Ang kanyang ngalabi ay malambot ngunit ang hali ay mapusok, gutom. Nalasahan niya ang matamis na pait ng lipstick nito, na hinaluan ng sarili nitong lasa. Ang isang kamay niya ay humawa sa kanyang batok, ang nga daliri niya ay isiniksik sa kanyang buhok, habang ang isa naman ay humawa ng mahigpit sa kanyang baywang, idinidiin ang kanyang katawan sa kanya. Tumugon si Lyra ng may parehong tindi. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa kanyang leg, hinahata siya palapit, na parabang natatakot siyang bigla itong magising sa katotohanan at bumitaw. Ang kanilang makatawan ay makadikit, walang puwang, tanging ang init at ang mabilis na tibo ang kanilang nga puso ang nararamdaman. Pagkatapos ang tila isang kawalang hanggan, sila ay nagiwalay, parehong nagahaboan ng hininga. Ang mahika ay nawala. Ang katotohanan, sa kanyang brutal na liwanag, ay bumalik. Ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng sasakyan sa labas, ang mga ordinaryong tunog ay tila umalingaw-ngaw sa kanilang biglaang katahimikan. Tinitigan ni Marco si Lyra, ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa gulat at sa bigat ng kanyang nagawa. Ang guro, ang asawang lalaki, ang proporsyonal. Lahat ng iyon ay nawasak sa isang halik. Siya ang unang nasalita, ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong, puno ng pagsisisi. Hindi ito tama, Lyra. Ang masalita ay tila hungka kahit sa kanyang sariling pandinig. Hindi niya ito sinasabi para sa kanya, kundi para sa sarili niya, isang desperadong pagtatangkang ibalik ang isang hangganan na siya mismo ang sumira. Tumingin si Lyra sa kanya, ang kanyang galabi ay bahagyang namumula at namamaga, ang kanyang gamata ay isang bagyo ng iba't ibang emosyon. Takot, pakalito, at isang maliit, hindi may kakailang kislap ng tagumpay. Sir, akala ko. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi niya matapos ang pangungusap. Ano nga ba ang akala niya?
Nagusto rin niya ito, na ito ang nararapat na katapusan ng kanilang musika? Ang hindi natapos na tanong ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sila ay nanatiling nakaupo doon, dalawang estranghero na muling pinaisa at pinagiwalay ngang isang halik. Ang magandang musika na kanilang niliha ay napalitan ng isang pangit at komplikadong katahimikan. Alam nilang pareho na ang halik na iyon ay hindi isang pagtatapos. Ito ay ang simula pa lamang ng kanilang tunay na problema. Ang text message na iyon sana nandito ka ay naiwan ng isang bakas na hindi na mabura, isang pang-amin na nagbago sa tono ng kanilang bawat interaksyon. Sa masumunod na araw, ang hangin sa pagitan ni Marco at Lyra ay naging siksik at kargado, na parabang ang hangin mismo ay naghihintay sa isang pagsabo. Ang tingin nila ay hindi na lamang nagtatagal. Ang ito ay nangungusap na ngayon, puno nga tanong at mga pangako. Upang subukang ibalik ang kanilang fokus, o marahil upang bigyan ng isang ligtas na sisidlan ang nauumapaw nilang nga emosyon. Iminungkahi ni Marco na maksanay sila ng isang four-hands piano duet, isang komplikadong piyesa ni Rachmaninoff, puno ng matinding pagnanasa at melankolya. Ito ay isang perpektong dahilan para sila ay maging maisa na ang kanilang interaksyon ay may lehitimong dahilan ang musika. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang laro in apoy. Isang hapon, naiwan sila sa malaking music hall, matagal pagkatapos umalis in ibang mga estudyante. Ang papalubo na araw ay nakpintang kulay kahel at lila sa sahig, at ang mahahabang anino nga instrumentong nakatayo sa sulo ay tila matahimik na manunod. Ang tanging ilaw ay namumula sa lamparang piano, na lumilihang nga isang maliit at intimong bilog ng liwanag sa kanilang dalawa. Muli, sila ay makatabi sa isang upuan, ang kanilang nga balikat ay paminsan-minsang nakakadikit, ang kanilang nga ita ay ilang pulgada lamang ang pagitan. Ang init na namumula sa katawan ni Marco ay pamilya na ngayon kay Lyra, isang init na nakpapabilis ng kanyang pahinga. Ang pabango ni Lyra, ang amoy na sinadya niyang isuwat para sa kanya, ay isang matamis na lason na lumalanghap kay Marco sa bawat paghinga. Sa una, ang kanilang patuktok ay magulo. Ang tensyon sa pagitan nila ay naisasalin sa musika. Ngunit habang tumatagal, habang ang kanilang nga daliri ay nagsisimulang maging pamilyar sa sayaw sa ibabaw ng nga teklado, isang bagay ang nagbago. Nasimula silang makinig sa isa-isa, hindi lamang sa mga nota, kundi sa pahinga, sa banayat na pakbabago sa bigat ng pakpindot. Ang kanilang paktuktok ay naging isang pausap. Ang mabilis at marahas na bahagi ay ang kanilang mapinipigilang paknanasa. Ang malumanay at malungkot na melodya ay ang kanilang malihim na kalungkutan. At pagkatapos narating nila ang kasukdulan ng piyesa. Ang musika ay umakyat sa isang matinding crescendo, ang kanilang apat na kamay ay gumagalaw bilang isa, perpektong makasabay. Sila ay humihinga ng sabay, ang kanilang mapuso ay tumitibo sa isang ritmo. Sa sandaling iyon, wala ng guro at estudyante. Wala ng tama o mali. Mayroon lamang 2 tao na nagiging isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng musika. Sinasabi ang lahat ng hindi nila masabi sa mga salita. Ang huling nota ay tumunog, malakas at matagumpay, bago dahan-dahang naglaho sa malawak na espasyong hall. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas, mas mabigat kaysa sa musikang katatapos lamang. Ang kanilang nga kamay ay nanatili sa mateklado, ang kanilang nga dibdib ay umaakyat at bumababa, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa tindi emosyong kanilang pinakawalan. Dahan-dahan. Lumingon si Marco kay Lyra. Lumingon din siya sa kanya. Ang kanilang mamukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sa ilalim ng ginintuang ilawng lampara, nakita ni Marco ang bawat detalyeng kanyang mukha. Ang pamumula ng kanyang nga pisngi, ang pawis na namumuo sa kanyang no, ang kanyang nga labi na bahagyang nakaawang, at ang kanyang nga mata madilim, malalim, at puno ang isang damdamin na parehong naanyaya at nagbababala. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang 18 taong gulang na estudyante. Ang nakita niya ay isang babaeng nakatingin sa kanya, na parabang siya ang tanging lalaki sa mundo. Ang tingin ni Marco ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi. Ito ay isang pag-amin. Isang pagsuko. Ang huling piraso ng kanyang pagpipigil ay gumuho. Nakita ni Lyra ang pagbabago sa kanyang nga mata. Naramdaman niya ang paiting ng hangin. Hindi siya umatras. Hindi siya umiwas.
Sa halip, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mata, isang tahimik na pahintulot, isang paksuko sa hindi na maiwasan. Iyon lamang ang kailangan ni Marco. Sa isang iglap, isinara niya ang natitirang distansya sa pagitan nila. Ang kanilang labi ay natakpo. Hindi ito isang banayad o magalang na halik. Ito ay isang pagsabog. Isang marahas at desperadong paangkin, na dala ng ilang linggong pananabik at pinigilang damdamin. Ang kanyang malabi ay malambot ngunit ang hali ay mapusok, gutom. Nalasahan niya ang matamis na pait ng lipstick nito, na hinaluan ng sarili nitong lasa. Ang isang kamay niya ay humawa sa kanyang batok, ang daliri niya ay isiniksik sa kanyang buhok, habang ang isa naman ay humawa ng mahigpit sa kanyang baywang, idinidiin ang kanyang katawan sa kanya. Tumugon si Lyra ng may parehong tindi. Ang kanyang braso ay pumulupo sa kanyang lig, hinahata siya palapit, na parabang natatakot siyang bigla itong magising sa katotohanan at bumitaw. Ang kanilang katawan ay makadikit, walang puwang, tanging ang init at ang mabilis na tibok ng kanilang puso ang nararamdaman. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, sila ay nagiwalay, parehong nagahabol ng hininga. Ang mahika ay nawala. Ang katotohanan, sa kanyang brutal na liwanag, ay bumalik. Ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng sasakyan sa labas, ang mga ordinaryong tunog ay tila umalingaw-ngaw sa kanilang biglaang katahimikan. Tinitigan ni Marco si Lyra, ang kanyang mata ay nalalaki sa gulat at sa bigat ng kanyang nagawa. Ang guro, ang asawang lalaki, ang profesional, lahat ng iyon ay nawasak sa isang halik. Siya ang unang naksalita, ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong, puno ng pagsisisi. Hindi ito tama, Lyra. Ang salita ay tila hungka kahit sa kanyang sariling pandinig. Hindi niya ito sinasabi para sa kanya, kundi para sa sarili niya, isang desperadong pagtatangkang ibalik ang isang hangganan na siya mismo ang sumira. Tumingin si Lyra sa kanya, ang kanyang labi ay bahagyang namumula at namamaga, ang kanyang mata ay isang bagyo ng iba't ibang emosyon, takot, pakalito, at isang maliit, hindi may kakailang kislap ng tagumpay. Sir, akala ko, nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi niya matapos ang pangungusap. Ano nga ba ang akala niya? Na gusto rin niya ito, na ito ang nararapat na katapusan ng kanilang musika? Ang hindi natapos na tanong ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sila ay nanatiling nakaupo doon, dalawang estranghero na muling pinagisa at pinagiwalay ng isang halik. Ang magandang musika na kanilang nilikha ay napalitan ng isang pangit at komplikadong katahimikan. Alam nilang pareho na ang halik na iyon ay hindi isang pagtatapos. Ito ay ang simula pa lamang ng kanilang tunay na problema. Ang pagsabo ang pagnanasa sa loong bodega ang instrumento ay hindi isang katapusan, kundi isang marahas na pasimula. Hindi ito isang pagkakamali na kanilang pinagsisihan at kinalimutan. Sa halip, ito ang nagbukas ng isang pinto patungo sa isang lihim na mundo, at sa sandaling nakapasok sila, wala nang nagnanais na hanapin ang daan palabas. Ang kanilang relasyon ay pumasok sa isang bago at mapanganib na yugto. Ang music hall, pagkatapos ng huling klase sa hapon, kapa ang pasilyo ay tahimik na at ang estudyante ay naksiuyan na, ay naging kanilang santuaryo. Ang dating silid-aralan ay naging kanilang pugat, ang grand piano na dati ay saksi lamang sa kanilang musika ay naging kama nila, at ang bintanang salamin na nakpapakita ng papalubo na araw ay ang tanging mata na nakakaalam ng kanilang lihim. Ang kanilang unang pakikita pagkatapos ng insidente sa bodega ay puno pa rin ng pagnanasa, ngunit ang dating magulo at apurahang pagsasanip ay napalitan ng isang, mas mabagal at mas mapanuklas na intimasya. Ang takot na mahuli ay naroon pa rin, ngunit ito ay natabunan ng isang mas malakas na pagnanais na kilalanin ang isa-isa sa paraang hindi pa nila nagagawa. Para kay Marco, ang bawat pagtatakpo ay isang patuklas. Dahan-dahan niyang kinabisa ang katawan ni Lyra, ang mali na nuna sa kanyang balikat, ang paraan ng pakurba ang kanyang baywang, ang malambot na balat sa luang ng kanyang hita. Natutunan niya kung saan siya kikilitiin, kung paano siya hahalikan para mawala ang kanyang pahinga, kung anong masalita ang ibubulong sa kanyang tainga para mangini ang kanyang buong katawan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang kanyang guro, siya ang kanyang manginibig, isang bihasang musikero na tinutukto ang kanyang katawan na parang isang napakagandang instrumento. Para kay Lyra, ang sandaling iyon ay isang pagising.
Sa mga bisik ni Marco, naramdaman niya ang isang uri ng paalaga at pananasa na hindi niya kailanman naranasan. Ang kanyang ngahaplos ay hindi lamang para sa sarili nitong kasiyahan. Ang nga ito ay puno ng isang pagsamba na naparamdam sa kanya na siya ay maganda, na siya ay ninanais. Sa piling niya, natutunan niya ang ngalihim ng sarili niyang katawan, ang lalim ng sarili niyang kakayahang magbigay at tumanggap ng kaligayahan. Siya ay naging isang masugid na mag-aral sa siningang pag-ibig, at si Marco ang kanyang pinakamahusay na guro. Ngunit ang kanilang munting paraiso ay may hangganan. Sa tuwing ang orasan ay abot sa isang tiyak na oras, kailangan nilang bumalik sa katotohanan. Dito nagsimula ang dalawang buhay ni Marco. Sa paaralan, kailangan niyang isuot ang maskara ni Sir Marco, ang kagalang-galang na propesor. Kailangan niyang harapin si Lyra sa klase na parabang wala silang pinagsasaluhan kundi ang musika. Isang araw, habang natuturo, natama ang kanilang mata. Sa isang iglap, nakita niya hindi ang kanyang estudyante, kundi ang babaeng nakasama niya kagabi. Ang alaala ng init ng balat nito ay biglang bumalik sa kanya. Natigilan siya sa gitna ng kanyang pangungusap, at kinailangan niyang tumihim para lamang may balik ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Ang pagpapanggap na ito ay isang uri ng pagpapahirap, isang patuloy na paalala sa kasinungalingang kanyang ginagawa. Ngunit ang tunay na impyerno para kay Marco ay nagsisimula sa tuwing uwi siya sa kanyang bahay. Ang bahay na dati ay isang kanlungan ay naging isang kulungan na puno ng multo ng kanyang pagkakasala. Ang kanyang asawang si Isabella, isang babaeng matalino at matagumpay, ay walang kamalay-malay. Itinuring niya ang pagiging abala at pagiging irritable ni Marco bilang stress lamang mula sa trabaho. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan, sinubukan ni Isabella na makwento tungkol sa kanyang araw. Ngunit si Marco ay wala doon. Ang kanyang isip ay lumilipat pabalik sa music hall, sa amoy ng pabango ni Lyra na tila kumakapit pa rin sa kanyang damit. "Marco, nakikinig ka ba?" tanong ni Isabella. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. "Oo naman," mabilis niyang sagot, ngunit ang kanyang mamata ay blanko. Inabot ni Isabella ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Sa pagdamping ang balat nito sa kanya, si Marco ay bahagyang napaurong, isang hindi sinasadyang reaksyon na hindi nakaligtas sa pansin ng kanyang asawa. Tinitigan niya si Isabella, ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan, at ang naramdaman niya ay isang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili. Siya ay isang halimaw, isang mandaraya na nabubuhay sa isang kasinungalingan. Sa kabilang banda, ang mundo ni Lyra ay isang magulong halo ng mga emosyon. Sa araw, naglalakad siya sa mga pasilyo ng akademya na may isang lihim na nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang kapangyarihan. Ang mga tingin ng pagangamula sa kanyang kaklase ay wala ng epekto sa kanya. Ang tanging mahalaga ay ang tingin mula sa lalaking nakmamayari ng kanyang magabi. Nagsimula siyang maniwala na ang kanilang relasyon ay pag-ibig. Hindi ba pag-ibig ang tawa sa isang koneksyon na napakalalim, isang pagnanasa na napakatindi? Si Marco ang tanging tao na tunay na nakakita sa kanya, ang lalaking natanggal ng kanyang maskara ng pagre-rebelde at minahal ang babaeng nasa loop. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito ay ang lason ng pagiging kabit. Ang katotohanan ay sumasampal sa kanya sa mga sandaling hindi niya inaasahan. Kapag kailangang umalis ni Marco dahil may usapan sila ang kanyang asawa. Kapag naririnig niya itong kausap si Isabella sa telepono, ang boses nito ay puno ng isang pamilyar na lambing na hindi para sa kanya. Sa Biyernes ng gabi, kapag siya ay nag-isa sa kanyang silid habang alam niyang si Marco ay kasama ang pamilya nito, ang pakiramdam ng pagiging pangalawa lamang ay kumikirot na parang isang sugat. Isang gabi, pagkatapos ang isang napakapasyonadong pagtatakbo sa music hall, nakahiga sila sa dilim, ang kanilang katawan ay makayakap pa rin. "Mahal mo ba ako, Marco?" biglang tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay isang bulong na halos hindi marinig. Natigilan si Marco. Ang tanong ay simple, ngunit ang sagot ay isang komplikadong labirin na hindi niya kayang pasukin. Tinitigan niya ang kisama. Mahal niya ang kilit na dala ni Lyra. Mahal niya ang paraan ng pagpaparamdam nito sa kanya na siya ay bata at buhay muli. Ngunit pag-ibig? Ang salitang iyon ay konektado sa mapangako, sa responsibilidad, sa katotohanan, mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Sa halip na sumagot, hinalikan na lamang niya si Lyra, isang halik na puno ng pagnanasa ngunit walang sagot. At sa katahimikan na sumunod, naramdaman ni Lyra ang lamig ng katotohanan.
Siya ay nabubuhay sa mga ninakaw na sandali, sa isang pag-ibig na umupa lamang na oras. At si Marco, sa pauwi niya sa gabing iyon at sa papasok sa kanyang kwarto kung saan natutulo ang kanyang asawa, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang dalawang buhay. Siya ay isang aktor na gumaganap sa dalawang makaibang entablado, at alam niya na may nakakakilabot na kasiguraduhan na malapit nang bumaksa ang kurtina. Ang panganib ay isang makapangyarihang pampasigla. Sa bawat araw na lumilipas na hindi sila nahuhuli, ang kanilang kumpiyansa ay lumalaki, at ang kanilang pag-iingat ay unti-unting kumukupas. Ang takot na dati ay isang matalim na babala ay naging isang banayad na kili na lamang, isang pampalasa sa kanilang mabawal na pagtatakbo. Ang music hall ay naging kanilang kaharian, isang lugar na akala nila ay ligtas mula sa mapanuring matandang mundo, naging kampante sila. Isang hapon, ang kanilang pagiging kampante ay halos maging sanhi ng kanilang tuluyang pagkawasa. Mainit ang hapon, at ang sina ng araw ay lumilihanang. Ngagintong guhit sa maalikabok na hangin ng kanilang santuaryo. Ang pinto ay nakakandado. Gaya ng dati, sa loob, ang mundo nila ay umikot lamang sa kanilang dalawa. Sila ay makayakap sa isang sulok, sa likod ng malaking grand piano, nawawala sa mahali at mga bulong na sila lamang ang nakakarinig. Ang uniforme ni Lyra ay bahagyang magulo, at ang kamay ni Marco ay nasa ilalim ng kanyang blusa, hinahaplos ang kanyang likod. Sila ay tumatawa ng mahina, isang tunog ng purong kaligayahan na bihira nilang maranasan sa labas ng silid na iyon. At sa gitna ng kanilang munting paraiso, isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan, ang tunog ng gayaba sa pasilyo. Hindi ito ang karaniwang mabagal na yaba ng janitor o ang namamadaling hakbang ng isang estudyante. Ito ay mabigat at may autoridad, at ito ay papalapit. Bigla silang natigilan. Ang kanilang ngiti ay naglaho, at ang kanilang katawan ay nanigas. Bawat ugat sa kanilang katawan ay napuno ng yelo. Ang yaba ay huminto. Sa tapat mismo ng kanilang pinto. Ang kanilang mata ay natakpo sa isang sandali ng purong, hindi nasasala na takot. Hinawakan ni Lyra ng mahigpit ang braso ni Marco, ang kanyang kuko ay bumaon sa balat nito. Huminto sila sa pahinga, na parabang ang pahinga mismo ay maring maging sanhingang kanilang pagkahuli. At pagkatapos, ang pinakakinatatakutan nila ay nangyari. Ang doorknob ay umikot, isang beses, dalawang beses. Isang malakas na pagsubok na buksan ang pintong nakakandado. Ang puso ni Marco ay tila umayak sa kanyang lalamunan. Ang buong buhay niya, ang kanyang trabaho, ang kanyang asawa, ang kanyang reputasyon ay nakflash sa kanyang isipan na parang isang pelikula. Nakita niya ang eskandalo, ang kahihiyan. Isang boses ng lalaki ang narinig nila mula sa labas, malinaw at malakas. May tao ba diyan? Nakaloto. Maintenance. Ito ay si Mang Tony, ang pinakamatandang gwardiya ng paaralan. Kilala siya ni Marco. Ang ilang segundo ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamahabang segundo sa kanilang buhay. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay isang malakas na patambol sa kanilang mga tainga. Naghihintay sila sa isang malakas na katok, sa isang siga. Ngunit wala. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, narinig nila ang isang buntong hiningangang pagkadismaya mula sa labas, na sinundan ng tunog ng yaba na dahan-dahang papalayo. Nawala na ang panganib. Ngunit ang epekto nito ay nanatili. Kahit nawala na ang yaba, nanatili silang hindi gumagalaw sa loob ng isang minuto. Ang adrenaline ay dumadaloy pa rin sa kanilang ugat. Dahan-dahan, halos hindi makapaniwala na sila ay ligtas, bumitaw sila sa isa't isa. Ang init ng pananasa ay ganap na nawala, pinalitan ng isang nanlalamig na pawis at isang nakakasukang takot. Nagmamadali nilang inayos ang kanilang sarili, ang kanilang kamay ay nanginginig. Inayos ni Lyra ang kanyang blusa, isinara ang mabutones na may pagmamadali. Ibinaba ni Marco ang kanyang manggas. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Ang intimasya na mayroon sila kanina lamang ay nasira, nabasa na parang salamin. Si Marco ang unang nagsalita, ang kanyang muha ay maputla, ang kanyang mata ay nanlalaki pa rin sa takot. Ang imahang pagbukas ng pinto, ng pagkahuli sa kanila sa akto, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang lahat ng panganib na kanyang sinuong, ay biglang naging isang napakatinding katotohanan. Lyra, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at punoin isang emosyon na hindi pa naririnig ni Lyra mula sa kanya purong gulat. Tumingin siya sa kanya,
Ang kanyang mamata ay punong isang desperasyon. Kailangan na nating itigil to. Ang masalitang iyon ay tumama kay Lyra na parang isang sampal. Ang takot na nararamdaman niya ay agad na nahaluan ng sakit, na mabilis na naging galit. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Pagkatapos ang lahat ng ito, ganon lang kadali sa iyo. Hindi mo ba naintindihan, Lyra? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Munti na tayo? Munti nang masira ang lahat. Ang buhay ko, ang buhay mo, ang pamilya ko, ang paaral mo. Isang maling papihi lang ang susi sa seradurang iyan at tapos na tayong dalawa. Ang kanyang paalala ay para sa kanilang dalawa, ngunit ang narinig ni Lyra ay ang kanyang pagiging makasarili. Ang narinig niya ay ang kanyang takot para sa sarili niyang buhay, buhay mo. Mapait niyang sagot. Iyon lang ba ang iniisip mo? Ang sarili mo? Paano naman ako? Paano naman tayo? Walang tayo, Lyra. Ganti ni Marco. Ang kanyang salita ay masakit at walang awa. Dala ng kanyang sariling takot. Itong ginagawa natin. Isa itong pagkakamali na kailangan ng matapos. Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Lyra. Umatras siya na para siyang nasaktan. Isang pagkakamali? Ang kanyang boses ay nanginginig. Noong hinahalikan mo ako, pagkakamali ba iyon? Noong sinasabi mong kailangan mo ako, pagkakamali ba iyon? Ginusto din natin to, Marco. Pareho tayong may kasalanan dito. Huwag mong ipasa sa akin lahat. Ang paggamit niya sa kanyang unang pangalan na walang sir ay isang paggamit na ang kanilang relasyon ay lumampas na sa hangganan ng pagiging guro at estudyante, isang katotohanang pilit na tinatakasan ni Marco. Akala ko ba? Nagsimula si Lyra, ang kanyang galit ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo, ang kanyang nga mata ay nagsimulang mamasa. Akala ko ba mahalaga ako sa iyo? O isa lang akong laro para sa iyo? Isang paraan para maipsan ang pagkabago mo sa buhay mo? Ngayong hindi na masaya at mapanganib na, itatapon mo na lang ako. Ang kanyang nga tanong ay tumama sa puso ngang problema, sa mga insecurities na pilit niyang itinatago. Si Marco ay walang may sagot. Dahil sa isang madilim na sulok ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa sinasabi ni Lyra. Siya ay naging kanyang takas mula sa isang buhay na hindi na niya mahal. Hinarap niya ang isang babaeng umiyak. Isang babaeng siya mismo ang sumira. At ang tanging naramdaman niya ay ang desperadong pagnanais na tumakbo palayo sa lahat ng ito. Patawarin mo ako, Lyra, ang tanging nasabi niya, ang masalita ay hungka at walang kahulugan. Pero kailangan na talaga nating itigil ito. Bago pa mahuli ang lahat. Pagkasabi niyon, tumalikot siya. Naglakad siya patungo sa pinto, ang bawat hakbang ay isang patalikot hindi lamang sa kanya, kundi sa lihim na mundong kanilang binuo. Binuksan niya ang pinto, sumilip muna sa labas, at pagkatapos ay mabilis na lumabas, hindi na lumingon pa. Naiwan si Lyra na maisa sa kanilang santuaryo, na ngayon ay tila isang malami at walang lamang entablado. Ang katahimikan na bumalo sa kanya ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Bumagsak siya sa sahi. Ang kanyang ngaluha ay malayang dumaloy. Ang kanilang unang POV ay hindi lamang isang simpleng sigawan. Ito ay isang lindol na sumira sa pundasyon ng kanilang bawal na relasyon, na iwan sa kanila ng maguho at isang masakit na katotohanan, sa laro ng bawal na paibig, laging may nasasaktan. At sa pagkakataong ito, siya ang naiwang na durugo. Ang kanilang pag-awi ay hindi naiwan ng puwang para sa pagkakasundo. Sa halip, ito ay lumikha ng isang malawa at malamig na kawalan sa pagitan nila. Sa loob ng silid-aralan, ang dating kuryente na dumadaloy sa kanilang matingin ay napalitan ng isang bigat na halos hindi kayang buhatin. Napatuloy sila na parang dalawang estranghero, ngunit ang kanilang katahimikan ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitiis. Ang music hall, ang dati nilang santuaryo, ay naging isang lugar ng multo, na pinupuno ng alaala ng kanilang naninakaw na sandali. Ang bawat nota ng piano ay tila nakpapaalala sa kanya ang tunog ng kanyang pagtawa. Ang bawat anino sa sulok ay tila nahuhugis ng kanyang katawan. Ang pagkakasala ay naging kanyang anino, sumusunod sa kanya saan man siya mapunta. At ang aninong ito ay nagsimulang mapansin sa kanyang sariling tahanan. Ang kanyang bahay ay naging isa pang entablado para sa kanyang pagpapanggap.
Ngunit ang kanyang asawang si Isabela ay hindi isang ordinaryong manunod. Siya ay isang matalinong babae na kabisado ang bawat kilos at bawat himik ng kanyang asawa. At sa mga nakalipas na linggo, napansin niyang wala sa tono si Marco. Napansin niya ang kanyang pagiging balisa, ang paraan ng palihim niyang pasulyap sa kanyang telepono, ang kanyang biglaang pagiging irritable sa masimpleng tanong. Napansin niya ang distansya sa pagitan nila sa kama, isang espasyo na dati ay puno ng init ngunit ngayon ay malamig na. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang katahimikan. Naabutan niya si Marco sa sala, nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Lumapit si Isabela, ang kanyang mayapa ay halos walang tunog. Marco, mahinahon niyang tawag. Hindi ito lumingon. Marco, kausapin mo ako, pagulit niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pakiusap. Ano bang problema? Ilang linggo ka nang ganito. Ang layo-layo mo. Sa wakas ay humarap si Marco, ang kanyang muha ay isang maskara ng pagod. Pagod lang ako, Bella. Maraming ginagawa sa eskwela. Hindi lang iyan, giit ni Isabela, ang kanyang mamata ay nagsusumamo na maksabi ito en toto. May nararamdaman ako, Marco. May iba ka na ba? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, direkta at walang paligoy-ligoy. Para kay Marco, ito ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Isang alon ng gulat ang bumalot sa kanya, na sinundan ng isang malamig na takot. Wala. Ano ka ba? Mabilis niyang sagot, ang kanyang pagtanggi ay masyadong mabilis, masyadong depensibo. Saan mo naman nakuha iyan? Pagod lang talaga ako. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi kayang maksinungaling. Nakita ni Isabela ang kislap ng takot, ang paiwas ng kanyang tingin. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang akusasyon. Alam na niya ang sagot, o kahit papaano, ang anino ngang sagot, mula sa gabing iyon, ang hinala ay naging isang lason na dahan-dahang pumatay sa kung anuman ang natitira sa kanilang pagsasama. Ang bawat kasinungalingan ni Marco ay nagiging isa pang kadena sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang bahay ay tuluyan ng naging isang bilangguan ng pagkakasala. Habang si Marco ay nalulunod sa kanyang kasinungalingan, si Lyra naman ay nalulunod sa kanyang sariling pihati. Ang pakiramdam na siya ay ginamit at pagkatapos ay basta na lamang itinapon ay isang sugat na hindi gumagaling. Ang sakit ay naging galit, at ang galit ay naging isang pagnanais na saktan din ito, at dahil hindi niya ito masaktan ng direkta, sinimulan niyang saktan ang sarili niya. Ang kanyang pagre-rebelde ay nawalan na ang anumang bakas ang pagiging palabas lamang. Ito ay naging toto, isang desperadong sigaw ngang isang nasirang puso, una niyang tinalikuran ang musika. Hindi na siya pumapasok sa klase ni Marco. Pagkatapos, hindi na rin siya pumapasok sa ibang nga klase. Ang akademya, na dati ay kanyang mundo, ay naging isang paalala lamang ng kanyang katangahan. Ang kanyang magrado, na dati ay mataas dahil sa kanyang angking talino, ay bumaksa ng husto. Sinimulan niyang ubusin ang kanyang oras sa mga taong dati niyang iniwasan, mga kabataang walang pakialam sa sining, na ang tanging alam ay ang susunod na inuman o ang susunod na pati. Sa piling nila, pansamantala niyang nakakalimutan ang sakit, at sinimulan niyang gumawa ng mga bagay para makuha ang atensyon ni Marco, para ipamuha dito kung ano ang nawala sa kanya, o para kahit papaano ay makaramdam ito ngang kahit kaunting paninibuho. Isang tanghali, sa siksikang kantina ngang paralan, sinadya niyang umupo malapit sa mesa kung saan naroon si Marco kasama ang ibang gaguro. Kasama niya si Jake, isang sikat na manlalaro ngang basketball sa paralan. Tumatawa siya ng malakas sa bawat biro ni Jake. Hinahawakan niya ang braso nito. Ipinapakita niya ang isang kaligayahang alam niyang hindi totoo. Sinadya niyang gawin ito sa isang lugar kung saan siguradong makikita sila ni Marco. At nakita nga sila ni Marco. Sa isang saglit, natama ang kanilang mamata mula sa kabilang dulong kantina. Hinanap ni Lyra ang isang reaksyon galit, sakit, pagsaselos. Ngunit ang nakita niya lamang ay isang blangkong mukha bago ito umiwas ng tingin at bumalik sa pakikipausap sa kasamang guro. Ang kawalan na reaksyon na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang kanyang munting laro ay isang kabiguan, at ang katotohanan ay lalong bumaon sa kanya. Para kay Marco, siya ay tapos na. Ang kanyang ginagawa ay hindi nakakasakit dito. Sinisira lamang niya ang kanyang sarili. Ang kanilang nga pababang landas,
kahit na makahiwalay. Ay mayroon pa rin nga punto nga pakikita. Isang araw, tinawag si Marco ni dekano para pag-usapan ang estado ni Lira. Ang laking pagbagsak ng grades niya, Marco. Palagi siyang absent. Sayang ang scholarship. Ikaw ang advisor niya sa musika, baka kaya mong kausapin? Ang bawat salita ng dekano ay isang dakdak na bigat sa dibdib ni Marco. Alam niyang siya ang dahilan. Ang talentong dati niyang hinangaan ay siya mismo ang sumisira. Sa kabilang banda, nakikita ni Lira si Marco mula sa malayo. Nakikita niya ang pagod sa kanyang mamata, ang pakunot ng kanyang na tila mas lumalim. Nakikita niya ang isang lalaking binabagaba ng sarili niyang nga demonyo. At sa mabihirang sandali ng kahinaan, nakakaramdam siya ng awa. Ngunit ang awa ay mabilis na nilalamon ng kanyang sariling sakit. Sila ay 2 taong nakdurusa ng maisa, na pinabuklot at pagkatapos ay winasa ng isang pagkakamali. Ang bagyo sa loob nila ay patuloy na lumalakas, at ang kanilang nga mundo ay dahan-dahang gumuho, inihahanda ang entablado para sa isang huling, desperadong pagtatangka na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang masumunod na linggo ay isang paglalakbay sa impyerno para sa kanilang dalawa, bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang bersyon ng pagdurusa. Si Marco ay naging isang multo sa sarili niyang buhay, isang katawan na gumagalaw dahil sa nakasanayan ngunit ang kaluluwa ay matagal nang wala. Si Lira naman ay napatuloy sa kanyang landas ng dahan-dahang pagwasak sa sarili, bawat gabi ng paglalasing at bawat araw ng pagliban sa klase ay isang sigaw na walang nakakarinig. Hanggang sa isang umaga, nagising si Lira na may isang malinaw na pag-isip, isang kalinawan na dala ng matinding pagod at sakit. Tumingin siya sa kanyang salamin at hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik maputla, may itim sa ilalim ng mamata, ang dating ningning ay napalitan ng isang blangkong pagod. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang ginagawa ay walang saysay. Ang pagpapakasakit ay hindi nakpapabalik sa kanya, at ang pagre-rebelde ay hindi nakpapagaan sa kanyang nararamdaman. Nagpapasira lamang siya sa wala. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyon na kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Hindi na siya iyak, hindi na siya magagalit, hindi na siya maglalaro. Hihingi siya ng isang sagot, isang huling sagot na mapapalaya sa kanya, kahit na ang kalayaan na iyon ay mga hulugan ng tuluyang pagkawala ni Marco. Hapon na ng araw na iyon, pinili niya ang kanilang lugar. Ang music hall. Nahintay siya habang ang liwanag sa labas ay dahan-dahang nagiging kulay ginto, pagkatapos ay kulay rosas, hanggang sa ito ay tuluyang nilamon ng asul na kadiliman ng gabi. Hindi niya binuksan ang lahat ng ilaw. Tanging ang maliit na lampara sa ibabaw ng grand piano ang kanyang sinindihan, na lumilihang isang maliit na bilog ng liwanag sa gitna ng malawak na kadiliman. Umupo siya sa upuan ng piano, ngunit hindi siya tumuktok. Hinintay lamang niya ito. Si Marco ay pawina, bitbit ang bigat ng isang araw na puno ng pagpapanggap. Nakita niya ang sina ng liwanag na namumula sa siwang ng pinto ang music hall. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito papansinin. Ngunit may isang bagay na humila sa kanya, isang pakiramdam ngang hindi maiwasan. Dahan-dahan niyang itinula ang pinto at pumasok. At doon, nakita niya si Lira. Ang kanyang hisura ay nakpatigil sa kanyang pahinga. Hindi ito ang Lira na punong galit mula sa kanilang huling pag-away. Hindi rin ito ang Lira na mapanukso mula sa kanilang ngalihim na gabi. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay tila ibang tao. Ang kanyang buho ay nakatali lang ng simple. Wala siyang suot na kolorete. Ang kanyang damit ay isang simpleng blusa at pantalon. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kanyang mata. Wala na ang bagyo. Ang naroon ay isang nakakakilabot na katahimikan. Lira, nasabi na lamang niya. Ang pangalan nito ay tila isang dayuhang salita sa kanyang bibig. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Tumayo si Lira at humarap sa kanya. Ang kanyang kilos ay mabagal at may dignidad. Hinihintay ka, simpleng sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Marco, umalis ka na. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap, sabi ni Marco. Ang kanyang unang instinct ay ang tumakbo. Ngunit pinutol ni Lira ang kanyang sasabihin. Huwa na, Marco, sabi niya, at sa kanyang tono, naramdaman ni Marco na wala ng silbi ang pagtakas. Pagod na ako sa mapalusot. Pagod na ako sa pag-iisip. Pagod na ako sa lahat. Naglakad siya palapit, bawat hakbang ay may bigat.
Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya, sapat na malapit para makita niya ang sakit na nakatago sa likod ng kanyang kalmadong muha. Alam mo, sa loob ngang ilang linggo, sinira ko ang sarili ko, papapatuloy niya, na parabang nakukwento lamang ngang isang bagay na nabasa niya. Umasa akong masasaktan ka. Umasa akong may gagawin ka. Ngunit ngayon, naintindihan ko na. Hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Hindi ako pwedeng maging isang multo na naghihintay sa isang bagay na hindi darating. Kailangan ko ng magpatuloy. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata, at sa pagkakataong ito, hindi kayang umiwas ng lalaki. Kaya kailangan kong malaman, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Kailangan kong marinig mula sa iyo para matapos na to. Hindi ko na kaya ang ganito, Marco, kaya pumili ka. Ang salitang pumili ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa pagitan nila, isang salitang puno ang kapangyarihan at katapusan. Nakita ni Marco ang pakalito sa mukha nito, kaya ginawa niyang mas malinaw ang lahat, tinatanggal ang lahat ng posibleng daan para makatakas ito. Ang asawa mo, sabi niya, ang trabaho mo, ang reputasyon mo, o ako. Ang ultimatum ay binitiwan. Isang tanong na may dalawang sagot lamang, at parehong sagot ay manganghulugan ng pagkawasa. Si Marco ay tila na paralisa. Ang tanong na iyon, ang katotohanang pilit niyang iniwasan sa loob ng maraming buwan, ay ngayon ay nasa harap niya, hindi kayang takasan, hindi kayang ipapaliban. Tumingin siya kay Lyra, at sa isang iglap, nakita niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang kuryente, ang pagnanasa, ang musika, ang koneksyon na naparamdam sa kanya na siya ay buhay. Ngunit sa isang iglap din, nakita niya ang mukha ni Isabela, ang tiwala nito, ang kanilang pinagsamahan. Nakita niya ang kanyang pangalan sa pinto ng kanyang opisina, ang pagalang ng kanyang nga kasamahan. Nakita niya ang abo at mga guho na maywan kung pipiliin niya si Lyra. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Paano siya pipili? Ang pagpili kay Lyra ay isang pagtalikod sa buong buhay na kanyang binuo. Ang pagpili sa kanyang buhay ay isang pagpatay sa tanging bagay na naparamdam sa kanya ng tunay na damdamin sa loob ng maraming taon. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Nakita ni Lyra ang laban sa kanyang mata, ang paghihirap, ang kawalan ng kakayahang mamili. Isang bahagyang kislap ng sakit ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong nawala. Naintindihan ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang malungkot na pagtanggap. Hindi na niya kailangang marinig ang salitang hindi. Ang kanyang pananahimik ay sapat na. Tumalikod na siya, handa nang umalis at tuluyan ng isara ang kabanatang ito. Ngunit bago siya humakbang, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pero ang pananahimik mo, sagot na rin yan. Alam mo kung saan ako hahanapin. Pagkatapos nun, tuluyan na siyang tumalikod. Naglakad siya palabas ng music hall, hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang katapusan, ngunit mayroon ding gaan ng isang bagong kalayaan. Naiwan si Marco na mag-isa sa bilog ng liwanag. Ang nga salita ni Lyra ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Pumili ka. Ang asawa mo o ako. Ang ultimatum ay nakabitin sa hangin, isang espada na nakatutok sa kanyang puso. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling akto, at ang kanyang desisyon o ang kawalan nito ang magdidikta ang trahedyang sasapit sa kanilang lahat. Umalis si Lyra mula sa music hall, at kasama niya ay dinala niya ang lahat ng natitirang init at liwanag. Ang naiwan kay Marco ay isang malamig at nakakabinging katahimikan, at ang bigat ng isang tanong na may kapangyarihang wasakin ang lahat ng kanyang binuo. Hindi siya umuwi kaagad, nakmaneho siya ng walang patutunguhan sa makasada ng Maynila, ang mailaw ng siyudad ay nagiging napahit ng kulay sa kanyang paningin. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang pahinto para paisipan ang kanyang buhay. Ang bawat berdeng ilaw ay isang patula pasulong sa isang hinaharap na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang nasalita ni Lyra ay umulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plakang ang kanyang konsensya, pumili ka. Ang asawa mo o ako. Nang sa wakas ay umuwi siya, ang bahay ay tahimik na. Ang bawat sulok ay tila humuhusga sa kanya. Nagtungo siya sa kusina, hindi para kumain,
kundi para magbuhos ng isang baso ng alak. Kinuha niya ang bote ng brandy, ang pinakamahal na nakatago sa kanyang bar, at nagbuhos ng isang higit pa sa karaniwang dami. Dinala niya ang baso sa sala at naupo sa dilim, hinahayaan ang katahimikan na balutin siya. Dito, sa kanyang sariling tahanan, mas naramdaman niya ang pagiging dayuhan. Tiningnan niya ang paligid ang mga larawan sa pada nakuha mula sa kanilang mga biyahe ni Isabela, ang mga mobles na sabay nilang pinili, ang mga munting bagay na bumubuo sa isang buhay na pinaksaluhan. Ito ang kanyang buhay. Isang buhay na mayos, kagalang-galang at ligtas. Ngunit sa painom niya nga ala, inamin niya sa sarili niya ang isang mapait na katotohanan. Ito rin ay isang buhay na walang kulay, isang musika na may perpektong teknik ngunit walang kaluluwa. At dumating si Lyra. Si Lyra ay isang biglaang pagbabago sa tono, isang ligaw at hindi inaasahang nota na gumulo sa kanyang maayos na composition. Dinala niya ang panganib, ang pagnanasa, ang sakit ngunit dinala rin niya ang buhay. Sa piling niya, naramdaman muli ni Marco ang apoy, ang pakiramdam na maging isang lalaking ninanais, isang artistang naunawaan. Ngunit ang apoy na iyon, alam niya, ay may kakayahang sunugin ang lahat hanggang sa maging abo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang ngahakbang ay mabigat dahil sa ala at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Naglakad siya patungo sa pintuan ng kanilang silid-tulugan at sumilip sa loob. Doon, sa ilalim ng sina ng buwan na tumatagos sa bintana, nakahiga si Isabela, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bayong nagaganap sa puso na kanyang asawa. Tinitigan niya ito, ang babaeng kasama niya sa loob ng 10 taon. Isang mabuting babae, isang tapat na asawa. Hindi niya deserve ang panlolokong ito. Ang patingin sa kanya ay nadulot ng isang matinding kirot ng pagkakasala kay Marco, isang kirot na mas masakit pa kaysa sa pagnanasa niya para kay Lyra. Siya ang tagapag-alaga ng kapayapaang ito, at siya rin ang may hawak ng punyal na handang sumira dito. Tumalikot siya mula sa pintuan at bumalik sa sala, ang kanyang kaluluwa ay isang larangan ng digmaan. Umupo siyang muli, ipinikit ang kanyang mata, at sa kadiliman ng kanyang isipan, nakita niya ang dalawang mukha. Ang mukha ni Isabela, kalmado at mapagmahal. At ang mukha ni Lyra, nag-aalap at puno ang buhay. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang responsibilidad at ang kanyang pagnanasa. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang tuno ang pumunit sa katahimikan. Isang mahinang pakbaz. Ang tuno ng kanyang telepono sa ibabaw ng sang salamin. Sa isang iglap, alam na niya kung sino iyon. Ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng mabilis. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Ang screen ay umilaw, nagbibigay liwanag sa kanyang mukhang puno ng paghihirap. At doon, nakita niya ang pangalan ni Lyra. Sa ilalim nito, isang maikling mensahe, isang huling patulak sa kanya sa bingit ng desisyon. Hinihintay ko ang sagot mo. Nakatitik lamang siya sa screen. Ang buong mundo niya ay nakasya sa maliit na parihabang iyon ng liwanag. Sa likod niya, sa loob ng silid-tulugan, ay ang kanyang buhay na kasalukuyan. Sa harap niya, sa screen ng telepono, ay isang buhay na posible. Ang kanyang daliri ay naglalaro sa ibabaw ng screen, 1 milimetro lamang ang layo mula sa pagtipeng ng isang sagot na magbabago sa lahat. Ngunit hindi niya ito may galaw. Siya ay paralisado, nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng dalawang babae, sa pagitan ng dalawang bersyon ng kanyang sarili. May mga nota sa musika na hindi dapat tipahin dahil sa sandaling tumuno ang nga ito. Ang kanilang himig ay habang buhay na alingaw-ngaw sa iyong isipan, isang maling nota na sisira sa perpektong harmonya ng isang awitin. Ang relasyon nila ni Lyra ay isang ganitong nota, isang bawal na himig na pareho nilang piniling tuktugin, at ngayon, hindi na nila kayang patigilin ang musika. At sa katahimikan ng gabi, habang nakatiti sa dalawang landas na nasa kanyang harapan, hindi maiwasang itanong ni Marco sa kanyang sarili ang musika ng kanyang buhay, mula sa sandaling ito, ay magiging isang malungkot na kundiman ng pagsisisi, o isang trahedya ng tuluyang pagkawasak. Ang telepono ay nanatiling umila. Ang mensahe ay nanatiling hindi sinasagot, at si Marco ay nanatiling nakatayo sa dilim, isang kaluluwang nawawala sa sarili niyang komposisyon.